ang hina ng loob. Pero dito sa Juan, ang lalakas ng loob. Amen! 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 Alapan natin si Lord. So, si Pedro takot na takot. Lahat ng disipulo nagkatawalaan. Tanong, sa napakaraming miracle na ginawa ni Lord, meron siyang pinakain 5,000. Meron siyang pinakain 4,000. At maliban doon sa mga tao na yung 5 and 4,000, meron po siyang 120 disciples. Nasaan sila? Nung si Jesus ay kinakaladkad. Wala. Pero alam nyo, nagkaroon ng pagbabago. Nung si Jesus, bago umakyat sa langit, sinabi ni Jesus, tarry in Jerusalem until hanggang kayo ay babaan ng banal na Espiritu. Acts chapter 1 verse 8. You shall receive power when the Holy Ghost comes upon you, and you shall be my witnesses, both in Jerusalem, so in Judea and Samaria, and to the uttermost part of the earth. Alam niyo ho, after po na bumaba ang banal na Espiritu, wow! Nung bumaba po yung banal na Espiritu, sila po'y nabaptize ng banal na Espiritu. Yung tongues of fire, yun po'y nanaan sa kanilang ulunan. Alam niyo po ang nangyari. After po ng baptism na yun, they received the baptism, the power of the Holy Ghost. And after that, si Peter naduwag ng aral. At sa unang pangangaral ni Pedro, 3,000 kaagad ang nasave. Wow, palakpakan natin siya. The Spirit of the Lord is upon me. Nung natanggap ni Pedro, nung natanggap ng 120 disciples ang banal na Espiritu, sila'y nangaral. Pero sa kanilang pangangaral, walang takot. 120 nagpasimula ang Kristyanismo. Ibinahagi ang mabuting balita. 120 po sila. In Acts chapter 2 verse 42, they steadfastly, sila po'y nagpatuloy. Sila po'y nagpatuloy from house to house, breaking bread. Sa templo, sila po'y nananalangin from house to house. Acts 20:20. So nagpatuloy. Pero alam niyo ho, marami pong mga mananampalataya pinugutan ng ulo. Pinakain sa leon. Pero hindi natigil ang pagpupromote ng Ebanghelyo hanggang sa nakarating sa akin. Bakit? Silang lahat ay matatapang dahil tinanggap nila ang kapuspusan ng banal na Espiritu. Kung tayo po'y luwag at naduduwag na ipangaral ang mabuting balita, ang tanong, nasa ng banal na Espiritu? Ako po ay isang pastor, pero ako po'y naging kaugalin ko na ibahagi ang mabuting balita. Nung una, ako po'y merong kasabihan, miyembro lang ang mag-evangelize, hindi ho. Lahat po tayo, tinawag ng Diyos. John chapter 15, verse 16. You did not choose me, but I choose you, and appointed you to go. And as you go, you bear fruit, and your fruit should remain. Tayo po'y in-appoint ni Lord. Dapat po tayong mamunga. Okay, i-hold po muna natin ito. Meron po kung gustong basahin po sa inyo. Ano po yung anointing? Kasi gusto ko na. Daanan po natin ito sandali. Sabi po rito in the Old Testament, 2 Hebrew words are being used for the word anointing. Yung una, the first is the word balal. Everybody say balal. Parang bulol. Balal. Sabi natin, balal. Okay. Yun ang unang Hebrew word, which means to overflow, especially with oil. Nag-overflow. That is the anointing. Ang anointing po ng Diyos, kapag dumalit po sa atin, nag-overflow. Tingnan niyo ho, ito ho. Ayan. Ito ho. Ang bote na ito,
kailangan ko. So, ito'y kulang na. Ang gagawin, i-refill hanggang dito lang. Hanggang dito lang para sa akin. For my personal use. Pero iba yung anointing. Ang anointing ko na sinasabi po dito, nilalagyan ka pero nag-overflow. Nag-overflow. Bakit? Ang anointing ay binibigay ng Diyos, kaya ka ina-anoint ng Diyos para mag-overflow yan at mapupunta niya, mamiminister mo yung iba. Amen. Palapan po natin si Lord. Pangalawa, ang sabi po rito, the second is, masyak. Huwag kang masyak, ha? Masyak. M-A-S-H-A-C-H. Masyak. Which means to rub with oil. To anoint or to consecrate. Nirarab ng oil. Kino-consecrate. Meaning, yung tao na ina-anoint ng Diyos ay consecrated. Everybody say, consecrated. Consecrated. Ulitin po natin, consecrated. Ayan. So, yung word na consecrated ganito. Sa Old Testament, si Gideon. Si Samson. Consecrated po yun. Naalala niyo ba si Samson? Anong nakikita mong katangian ni Samson? Malakas. Malakas. Malakas, ano pa ho? Mahaba ang buhok. Simula nung ipinanganak si Samson, hindi nasayaran ng gunting ang kanyang buhok. Hindi nagpapaputol ng buhok. Bakit? Consecrated. Hindi masama na putulan ng buhok, pero hindi siya kailangan putulan ng buhok dahil siya ay consecrated. Saan ang gagaling ang lakas ni Samson? Saan? Buhok. Sigurado po ba kayo? Siguro. Sa buhok? Siguro. Bakit hindi niya pinaputol? Oh. Bakit hindi niya pinaputulan Oh. yung sa buhok? Ano bang meron sa buhok? Oo nga. Ay, paputol eh, kaya doon sa buhok. Sa sino mang tumanggap kay Lord, you are consecrated. Iba ang Lord. Nung tinanggap mo si Jesus, ito yung level mo. Kapag ka-level mo, yung mga tao katulad ko nung araw, drug addict. Kung ikaw ay babae, chismosa, bungangera, sabi ng Bible, mabuti pang tumira sa bubong kaysa makisama sa babae, bungangera. Eh, walang bungangera dito. Amen. Mababait ang mga taga-San Juan. Yan. Alam niyo ho, ka-level natin sila. Pero nung tinanggap natin si Jesus, may nangyari sa atin. We are seated with Christ far above. Yung position mo ngayon, hindi ka naka-level ng mga drug addict, hindi ka naka-level yung mga nag-wage lifting. Yung mga Ayan. Hindi mo na sila ka-level. You're seated with Christ far above. Ayan. Nandun ka na, yun ang pwesto mo. Maging yung demonyo, mas mataas ka na sa demonyo. Amen. Bakit? Ikaw ay nakaupo kasama ng Kristo sa napakataas at napakalayong lugar sa kanyang luklukan. Kaya kung tinanggap mo si Kristo, hindi ka na manok. Agila ka. Alam niyo manok, ganito. Madaling mapagod. Madaling mapagod. Hulihin mo yan, madaling mahuli. Bakit? Manghihina na yan. Susubsub yan dito. Ayan. Madaling mahuli. Pero ang agila, once na, spread out ang kanyang wings. Wow! Nagka-glide yan. Tapos, nakita niya sa dagat. May vision yan. Meron po akong video. Mahilig po ako sa mga video clippings. Alam niya ng aking kapartner. Mahilig po akong gumawa ng mga PowerPoints. Nagre-research ako sa internet, nakita ko yung eagle. Biglang galing po sa napakataas na lugar, nag-dive. At nung nag-dive siya, pinakita naman, yung sa Geographic Channel, pinakita sa ilalim, may sea snake. Hihinga. Eksakto. Pag kuha niya ng hangin sa taas,
Dinaklot siya ng eagle.